and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose.
God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain
and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Bleeding from the crown of thorns He wore. His heart was so heavy from the cross He bore. Wounded and weary, He gave His life and so much more. It was love that took Him to the cross. Amazing love, amazing love. How could it be that God would give His Son for me to pay my sins and let me go free? Amazing grace, how sweet the sound
Naimbag nga morning kakabsat, baro nga aldaw, baro nga parabor. Yan, good morning sa atin lahat at isang malamig at mapagpalang umaga sa atin. At welcome ulit sa ating devotion, working singles, no? Panagsagana group. Mga working singles, gising na kayo at kayo ay mag-join sa Google Meet or sa FB Live kung wala naman kayong wifi. Yan, so good morning sa aking kasama, si Ma'am Jenida. Amen. Naimbag nga Thursday morning kakabsat at ako rin po ay bumabati ng Merry Christmas. Uy. Merry Christmas. Aga. Kakanta na ba ako ng September na. Merry Christmas? Simulan na namin mga rolling para sa paldo. Paldo na sa Christmas. Yan. So, yun. At start na po ang bear month ngayon. At pansin ko, lumalamig ang panahon. Pero wag lang lumamig ang pagkristyano natin. Yan. At it's our anniversary. Kaya painitin natin. At kasama natin dito si Ma'am Ruby May. Yan. Bati ka, Ma'am Ruby May. Ayan, good morning po sa ating lahat. Enjoy po natin yung pakikinig po ng salita ng Diyos. Yan, good morning. Kasama natin dito si Sir Mark, mamaya na siya babati. Yan. Or gusto na ngayon. Ay, among them. Yan. 2 is better than 1. Alright. Yan, at dako naman tayo dito sa ating Google Meet. Yan, kasama natin si Ma'am Geraldine. Magandang gabi dyan sa US, Ma'am Geraldine. Yan, baka may gusto po kayong batiin dito sa Pilipinas. Yan, sige. Balikan natin. Si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel, good morning. Good morning dyan sa... Naimbag nga agsaba kada tayo aming Ayan. good morning. Wow. Yan, good morning. Yan, sa Nagilian si Ma'am, maaraw na dyan, Ma'am Sabel. Medyo gabi pa, sir. Wow. Gabi. Ay, dito ka lang pala. Yan, alright. So, kasama natin dito si, sa FB Live naman tayo. We have 14 viewers for now. Yan, kasama natin dito si Ma'am Emilia Wayaway. Good morning. Sa aking mother, Ma'am Vicky. Sa Sir Ariel Pumecha. Good morning po, sir. Yan. Si Ma'am Maria Christina Kaabay, good morning. Sir Digno Velasquez, good morning. Ma'am Rachel Geralde, good morning. And Sir Salvador Bore, good morning po sa inyo. Yan. Ang ating faithful na nagko-comment, nagtatag, si Ma'am Jen Campana, good morning. Wala pang badge, oh. Wala pang diamond badge. Kawawa naman to. Yan. Si Ma'am Aisel Chaluyan, good morning po. Ano pa? Sister Christine Erica, good morning. Ma'am Elizabeth Narcisa, good morning. Ma'am Joyce, good morning. So, sino pa yung mga hindi ko pa nakikita? Yan. Sa ating kay Pastor, good morning po. Yan. Ma'am Freelin, yan, good morning. So, yun. At yan, for now, yung mga nag-comment and good morning ulit sa inyo. At tuloy-tuloy ang ating pag-tune in sa ating mga devotions. Yan, so, yun, tayo ay dadako na sa ating, ating topic, no? Is our commitment to soul winning. Yan, and bringing first-time visitor and discipleship. So, napakalaga, na 2 months natin na pag-uusapan, no, Ma'am Jenida. And still, no, na kung saan marami pa tayong matutunan about this topic. Kaya nga napaganda bilang isang Kristiyano, tuloy-tuloy yung ating pag-aaral, no? Tuloy-tuloy. Kasi maraming verse talagang masasabi mo dito Kasi it's all about soul winning no? Sa pag-aakay ng bisita at sa pagdi-disciple. No, kaya andun yung puso ni Pastor na itatak sa ating puso at isipan na andun yung magkaroon tayo ng commitment, no, sa ating soul winning life
and sa pagdadala and sa discipleship. Kaya napaganda. Kaya nga, babalik ako dito sa verse, no, sa ating text verse, dito sa Great Commission. So, very well known verse na kung saan makikita natin, no, na kung saan dito yung Great Commission na iniwan sa atin ng Panginoon, and ito dapat yung gagawin at magkakaroon tayo ng commitment dito, no, dito sa Matthew chapter 28, no? Matthew chapter 28. Yan. So, tako tayo dito sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Our Great Commission. Sabi dito, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am always," yan, "even unto the end of the world. Amen." So makikita natin dyan yung Great Commission ng Panginoon na iniwan sa atin, na yun yan, na kung saan it emphasize the biblical importance of leading others to faith in Christ, no? Na kung saan makita natin, no, na andun yung paano tayo kakaroon ng commitment kung hindi natin mabivisualize or makikita or ma-realize na kung saan na tayo yung magiging daan na leading others to faith in Christ, no? Leading others to faith in Christ. Kaya nga napakaganda na maisip natin to or makita na through this verse na kung saan, "Go ye therefore." Yan. Na kung saan nandun yung sinasabi ng Panginoon na humayo. Na kung saan, "Go ye." No? Na kung saan andyan na tayo inutusan ng Panginoon to lead others to faith in Christ. No? Na kung saan magkaroon ng relationship mula sa Diyos, no? Na hindi tayo dapat yung magli-lead sa bad influence or anything na hindi maka-Diyos na gawain, kundi dapat tayo, no? Kasi tayo ay isang anak na ng Diyos. Tandaan nyo po, tayo po ay isang anak ng Diyos, and ginagawa ng isang anak ng Diyos, we lead others to faith in Christ, no? Na kung saan it emphasize the biblical importance, no? Na kung saan ito yung very important. Kaya nga bumaba si Kristo dito para iligtas tayo, magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na kung saan na makikita natin na yung wisdom, no? Yung wisdom ng Panginoon na andun yung yung pagsusulwining natin, no? Tingnan niyo sa Proverbs 11:30, 'di ba? Na kung saan the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Na kung saan andun yung wisdom na mula sa Diyos na ibibigay sa atin, at magkakaroon tayo ng desire and commitment na to bring them, no? Kasi marami tulad nung yung tanong ni pastor, no, nung last, na kung saan bakit kaya marami pa rin na hindi nag-i-involve, no? Ang dami pa rin hindi nag-i-involve. Kung saan yun nga, na kung saan pagkawala ng desire nila, no, na magkaroon ng commitment sa pagsusulwining and discipleship and yung pagdadala, no? Na kung saan wala silang kagustuhan. Kaya nga andito ngayon mga ating devotion na araw-araw na topic is all about commitment to soul winning, no? Upang sa ganun tayo ay magkaroon tayo ng desire and tayo ay makapag-involve, no? Na kung saan like dito sa Great Commission na binasa natin na "Go ye therefore and teach all nations." No? Na kung saan kahit saan man tayo mapunta, no? Kahit anong oras pwede tayong mag-share, no? Na kung saan para sila ay ating i-lead, no? I-lead natin sa pananampalataya, no? And i-lead natin sila na to become closer to God, no? Magkaroon ng relationship sa Panginoon. Kaya napakalaga yung ginagawa natin, no? Na kung saan andun yung prayer natin, no, sa Panginoon. The necessity of prayer and reliance on God's power and a commitment to fulfill the Great Commission, no? Kung saan yun nga, na ipupulfill natin yung Great Commission ng Panginoon
Kaya nga andun yung power, no? Power ng Panginoon na na andun yung prayer natin and reliance on God's power and a commitment to fulfill the Great Commission with a consistent, no? No, saan ito yung pinaka maging mahirap, no, na bagay na maging consistent kasi minsan andyan yung katamaran natin, di ba? Saan makita mo umuulan, ay hirap mag-area. Mababasa ako. Tambay nga ako sa store. Tambay nga ako sa isang membro. Yan. Na kung saan, ayan, andyan, mahirap maging consistent. Pero, andun yung battle natin, no? Kaya nga, maraming verses dyan na kung saan, dapat nating labanan, di ba? Dapat nating i-resist, di ba? Na kung saan, na maging consistent tayo sa pananampalataya at sa ginagawa natin sa Panginoon, no? Kung saan andun yung yun, to fulfill the Great Commission with a consistent, selfless life devoted to the glory of God, no? Kung saan magiging selfless tayo kasi makikita natin andun yung sacrifice, andun yung dapat mong yung pera mo na, 'di ba? Parang last money mo na pero gusto mo igagastos mo pa para magkapunta ka sa area or pangsundo mo, 'di ba? So, andun yung andun yung sacrifice or selfless life kasi tayo ay devoted sa Panginoon, no? To the glory of God. No? Kasi yan naman yung yan naman yung obligasyon natin to glorify God, no? To glorify God. Kasi yun nga, paano natin nasabing selfless, 'di ba? No, saan andun nga yung sacrifice natin, no? Just like this coming anniversary, 'di ba? No, kung saan andun talagang kahit gabi na mag-invite ka pa rin, no? At gagawin mo lahat para makapunta sa church yung mga in-invite mo. Kaya nga, yun nga, no, saan, itong August, no, na medyo walang masyadong client na project na dumadating. Kaya nga, yun nga, nandun yung paggawa ng paraan, no, na kung saan, yun nga, yung pera, no, ginagastos na sa pagsundo, no, na kung saan, andyan yung gagastusin mo yung pera mo para may pangkrudo at pagsundo sa mga tuwing Sunday, 'di ba? And paghatid. Kaya nga andun yung andun yung wag kang mahihinayang do sa ini-invest mo sa Panginoon. Kasi isa yan sa investment sa Panginoon no? Kung saan andyan yung investment and sabi nga dito, kung saan highlight the wisdom and reward of soul winning, no? So, ano ba yung reward ng soul winning? Maraming reward, no? Kung saan, andyan nga, kita natin, no? Na kung saan, sa pagdadala natin ng bisita, sa pagdidisciple, and yun na yung reward kapag nanatili yung dinala natin. Diba? Nagkaroon tayo ng bunga. No? Yun na yung reward natin. Kaya nga napakaganda bilang isang Kristiyano, maisip po natin, no? Kung saan, winning souls is in a wise endeavor with eternal rewards. No? Tayo nga, di ba? Eternal rewards. Yung rewards mo lang sa load, ang tuwang-tuwa mo na, makalibre ka na ng load di ba, man? Surf, yung mga reward na naipon-ipon na reward mo, libre na naman yung load ko. Ano pa kaya yung eternal reward through soul winning, through our soul winning? Di ba? So, unli, di ba? Tuwan-tuwan tayo, unli text, pero hanggang 2 days lang. Pero ito eternal rewards, no expiration, no, including a crown of righteousness and the commendation of the Lord. No, kaya makita natin, no, andun yung commitment natin kasi andun yung wisdom and reward po natin, no? Kasi most of Christians, no, kung hindi nila nakikita yung blessing or yung reward ng pagsoul winning. Kaya hindi sila nag-i-involve no? Na kung saan yung kanilang vision is still makalupa, no? Na kung saan nandito pa rin sa lupa yung kanilang desire or vision na kung saan yun, di sila makapag-involve dahil sa trabaho, yan, na kung saan
hindi sila makapag-soul winning dahil, yun nga, rinarason nila dahil sa trabaho. O kaya mga working singles, kaya I hope na andun yung magkaroon tayo ng desire, no? Hindi lang sa desire natin magtrabaho, no? Para kumita ng pera, pero dapat andun yung desire natin para sa Panginoon to glorify, to fulfill the Great Commission. Then, andun yung personal commitment din natin. Na kung saan true commitment, no? True commitment to soul winning requires a willingness to act, no? Hindi yung feeling mo lang mag-soul winning, feeling mo lang magdala ng bisita, or bisitahin yung mga dinidisciple, kundi andun yung willingness to act, no? Kung saan kagustuhan natin na gawin, no? Kasi syempre kapag kagustuhan mo, it includes heart and mind, no? And doon yung commitment natin. Kaya nga marami tayong andyan yung natin, yung kagustuhan natin, andun yung commitment natin, and andun talaga yung mindset natin na gawin para sa ikakasaya ng kalangitan, and andun na kung saan mapufulfill natin yung Great Commission. Kaya nga, true commitment to soul winning requires a willingness to act, no? Kasi hindi sa feeling lang, hindi sa compliance lang dahil ay baka i-check ni pastor yung aking soul winning, no? And baka di ako makakanta sa choir sa choir. Yan, kasi it requires 10 souls won. Yan. So, yun, na kung saan dapat andun yung willingness to act. Kasi kung willingness to act, hindi mo pinipili yung si soul winning mo, hindi ka anytime, anywhere na pwede mong gawin ang pag-soul winning and to fulfill the Great Commission. Kasi yan yung commitment po natin, and may desire tayong gawin. No? Kaya nga napakaganda kasi isipin natin yung binasa natin na Great Commission, no? Go ye therefore and teach all nations. No, na kung saan andyan yung command ng Panginoon sa atin. No? Andyan yung command ng Panginoon. Kaya bilang isang anak ng Diyos, mag-obey lang tayo. No? Mag-obey lang tayo. And di nyo alam, di ba, na kung saan andyan yung urgency na pangangailangan ng soul winner sa ating bansa. No? Na kung saan there is an urgent need to share the gospel and reconcile people to God, no, before it is too late. Kaya daming nangyayari sa ating bansa, and andyan yung urgency. Kaya magkaroon natin yung commitment and mag-involve na tayo. Yan, upang sa ganun, andun yung urgent need to share the gospel, no? Urgent need to share the gospel. Kaya napakaganda na magkaroon tayo yung commitment na kung saan anywhere, everywhere, na kung saan yung mga namimit nating tao, yun, no doubt na makaka-share tayo, no, na ma-share natin yung gospel sa kanila. Kaya napaganda bilang isang Kristiyano, andun yung mindset natin, andun yung commitment natin sa Panginoon na go ye therefore, no? Andun yung and teach all nations. No, saan isipin natin na ma-fulfill natin yung Great Commission, no? Na iniwan sa atin ng Panginoon. No, kaya tandaan nyo po na andun yung personal commitment natin, and andun yung wisdom and reward natin sa Panginoon. Yun. Then, alam ko na maraming idadagdag si Ma'am Jenida. Yan, Ma'am Jenida. Amen, Sir Christian. And in fact, in Thessalonians po ata yun, Thessalonians, na sinasabi niya po doon na bawat kaluluwa na nadadala natin sa Panginoon, yun yung mga crowns po natin. Amen. Diba? Hindi lang yung crown of rejoicing, pero crowns po natin yan. And kaya just imagine kung ang dami-dami mong nadala sa Panginoon, and yung crowns mo, ang dami-dami din. Siguro diba? kapag si Ma'am Jenida, patong-patong yung crowns niya. So dito po tayo sa Acts chapter 2. And Acts chapter 2 verse 37, pababa. Yan, verse 37. Babasahin ko lang po yung verse 37. Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? And ito po yung account na
kakatapos lang pong mag-preach po ni mag-preach po ni Peter. And alam po natin na yung mensahe ni Peter po dito ay walang iba kundi the message of salvation. At ano po yung nangyari? And kaya ito po ay para makita po natin kung ano po yung mangyayari kapag tayo ay naging committed sa pagbabahagi ng gospel. Di ba? Tatandaan po natin the gospel in po yung death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ na sinasabi po natin kapag tayo po ay nag-win ng souls. Di ba? And so mapapansin po natin dyan, after po ng kanyang preaching, yan, so after po ng kanyang preaching, meron pong result po dyan sa mga marami pong result na bababasa po natin dyan, simula verse 37 pababa. And so, unang-una po dyan, yun dyan sa verse 37, yun sabi ng Bible, they were pricked in their heart. And so, natouch po sila sa mensahe ni Peter. Yan, so wag po natin kakalimutan yung mensahe ni Peter po dyan, walang iba kundi yung a message of salvation. And they were pricked in their heart. Meron po silang conviction, di ba? Na-convict po sila dyan. And then kaya nga ang tanong po nila dyan sa verse 37, what shall we do? And so ano yung gagawin po namin? Di ba? And kaya hindi natin alam na kahit man sabihin natin na isa lang yung kaluluwa na nabahagian natin sa isang araw, hindi natin alam na yun pala yung mensahe na magkukonvict sa Kanya. And di ba? Kaya wag nating, ay isa lang. O, di ba? Pero lagi natin nasabi na why settle for one? Kung pwede ka naman mag-share ng mas marami pa sa isa. Di ba? Then sabi dyan, unang-una, merong na-convict dyan sa mensahe ni Peter. Yan, pangalawa, sabi po dyan sa verse 38, and then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Yan, sinasabi din po ni Paul po dyan, yung promise ng Holy Spirit. And dyan sa verse 40, babaan na lang po natin dyan sa verse 41. And kasi maraming sasabihin si Ma'am Virgie, verse 41, then they that gladly receive His word were baptized. Yan. So, sabi po ng Bible dyan, meron pong nabautismuhan. Okay? So, hindi lang merong naligtas. Tandaan pa natin yan, ha? Hindi lang merong naligtas, kundi sabi ng Bible po dyan, meron ding nabautismuhan. Hindi lang merong naligtas po dyan and meron pong nabautismuhan, merong sumunod sa tubig ng bautismo dyan. And merong sumunod. So, hindi lang naligtas, meron pang sumunod. And then, sabi po dyan sa kasunod na phrase, and the same day, there were added unto them about 3,000. Lain mo yan, di ba? 3,000 souls. Yan. So, sabi ng Bible dyan, merong idinagdag na 3,000 souls. And idinagdag, so ibig sabihin, meron na pong existing na church po dyan. And idinagdag na lang po sila. Di ba? And just imagine yan, yung merong naligtas at hindi lang naligtas, merong sumunod. Okay? Merong pong sumunod po dyan. Dinagdag sila sa simbahan. So makikita po natin dyan na merong naligtas, merong nabautismuhan, at merong paglago. Di ba? Ang sabi dyan, ang binanggit lang dyan, and sabi ng Bible, and they that gladly receive His word. And baka nga may ano pa dyan, baka may hindi lang na-record dyan na hindi lang nagpabaptize, di ba? Lalo baka may hindi lang. And nung nag-preach siguro si Peter, hindi lang 3,000 yung nakinig dyan. And di ba, meron pa siguro, pero yun lang yung sumunod. Di ba? At sila yung naidagdag sa existing church. So makikita natin dyan yung growth. Di ba? Na lumago in numbers yung existing church. Kasi may naidagdag na 3,000. Di ba? Ganun kahalaga yung ginagawa po natin. Hindi, tama naman yung sinasabi ni Sir Christian kanina, meron tayong rewards and makukuha. Pero bukod dyan, hindi lang yun. Kapag tayo ay nagsusoul winning, binabahagi natin yung gospel, yan sa lahat, yan saan man tayo mapunta. Yan, so sabi ng Bible dyan, ay meron pong naliligtas. At hindi lang merong naliligtas, meron pang nababautismuhan, at meron pang naidadagdag sa simbahan. And then sabi ng Bible po dyan sa kasunod na verse, and they continued steadfastly. Yan, yung existing church, tsaka yung naidagdag. And sabi ng Bible, they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. And di ba? Hindi lang sila naidagdag, kundi sila yung nagpatuloy.
Di ba? Hindi lang meron na bautismuhan, kundi meron din pong naturuan. Di ba? Kaya makikita natin diyan yung picture ng Great Commission. And tatandaan po natin, binasa ni Sir Christian na verse kanina, di ba? Na yun po yung main verse po natin, yung Great Commission, na hindi lang magte-teach, hindi lang tayo magtuturo, kundi dapat meron ding mabautismuhan hanggang sa meron ding mga disciple. So makikita natin yung pangyayari diyan after na mag-preach ni Peter. Di ba? And hindi lang sa kaya nga napakaganda yung opportunity na yung event po natin sa Sunday and next Sunday yung anniversary na gamitin natin yan para magdala ng kaluluwa. And di ba? Kaya hindi natin alam na maaring yung mensahe na mapapakinggan nila, yun yung magko-convict sa kanila. And di ba? Kasi alam niyo minsan may mga tao na nami-meet po natin na parang nagsasabi sila na ang dami na nakapag-share sa kanila. Lalo na kapag dito ka sa dito sa Kias. Kapag mag-swimming, alam ko na yun. Yung prayer memorize nila eh. Ang kita mo pala, minsan naman may mga nagsasabi, ay na-share na po ako. Pero pag tinanong mo, oo, sige, ano bang share sa'yo? Sigurado ka ba sa lahat ka mapunta? Hindi pa. O, di ba? Ay, maaring, hindi natin alam, maaring maraming nakapag-share, pero yung time na yun na na-sharean mo ba, yun yung totoong pagtanggap niya sa Panginoon. Di ba? Kaya nga minsan, kahit sabi nila na na-sharean na kami, tinatanong pa rin natin, o sige, pag na-sharean ka na, tiyak mo ba ang langit? Hindi pa. O, di ba? Kaya ganyan yung natin, talaga, check talaga natin kung totoo nilang tinanggap ang Panginoon. Kaya nga, oportunidad para sa bawat isa po sa atin. Bagamat hindi lang natin dapat ito ginagawa pag-anniversary. Pero napakagandang opportunity kasi ito. Kasi pag sinabi mong anniversary, kahit ang nasa isip ng iba, ay may pagkain ba? Di ba? May pagkain ba? Pagkain spiritual, mabubusog ka doon. Di ba? And hindi natin alam na ito yung mensahe na mapapakinggan nila. Hindi natin alam na ito yung time na makukonvict sila. And kasi minsan may mga tao na ganun, para lang matapos ka na, para lang umalis ka na, kunwari nakikinig lang sila. Di ba? And pero minsan hindi pala sila totoo na tumanggap, parang pinagbigyan ka lang para sige, para okay na. And di ba? And kaya napakaganda to na hindi natin alam ito yung time na makukonvict sila at kapag na-convict ang isang tao, hindi lang hanggang doon. And di ba? Ang kagaya ng nangyari dito, andun yung pagsunod. Ang pagsunod sa Panginoon hanggang sa isang araw, idagdag din sila dito sa simbahan natin. Kaya ngayon sinasabi sa atin na yung simbahan natin lumalang po sa pamamagitan na so hindi lang yun hanggang sa maturuan. Meron pong discipleship na nangyari. Maaring sa mga sila rin po yung gumagawa na ginagawa nila. Diba? And kaya huwag natin diliitin yung ginagawa natin. Huwag natin diliitin yung ginagawa natin na parang so halos nung last time, ilang po yung nabanggit po namin na motives of soul winning, di ba? And kaya huwag natin diliitin yung ginagawa natin sa Panginoon. Maaring sa dito sa mundo, maaring ang lit lang ng tingin nila sa atin, di ba? Lalo na pag na taga-church ka, parang ang baba ng tingin nila sa inyo. Pero ganun lang, diba? Pero sa harapan ng Panginoon, and tatandaan po natin na ito yung pinakamagandang trabaho, pinakamataas na trabaho na ginagawa po natin. Yan, so wag nating liliitin. Kundi dapat maging kagaya ng mga po dito, kagaya ng mga apostles na meron silang boldness sa pag-share ng gospel. And kaya hindi natin alam yung mababahagi natin ng kaluluwa. And hindi natin alam na yun yung gagamitin ng Panginoon para mawin yung buong family. And di ba may mga pangyayari na ganun. Una, yung bata lang yung nakarating sa church, siya lang yung na-sharean. Hanggang sa na-follow up, hanggang sa yung buong angkan na yung buong pamilya nakarating na sa church, na idagdag sa church. And naidagdag sa church at ginagamit din ng Panginoon. Di ba? Naturuan, ginagamit din ng Panginoon. And di ba? And kaya kagaya nila maging po tayo, maging committed po tayo sa pagwiwin ng kaluluwa. Yan. So ulitin ko, hindi natin alam na yung mensahe na mapapakinggan nila
ay yun po yung magbabago ng kanilang buhay. And di ba, yun yung magkukonvict sa kanila, and hanggang sa isang araw maturuan din po sila. And so, maturuan po sila, isang araw magamit din po sila ng Panginoon sa paghahayag ng kanyang salita para ma-reach din yung ibang tao. In fact, ganun naman ang testimony ng bawat isa sa atin, di ba? Yan. So, bakit dito tayo ngayon? Kasi merong nagtiyaga sa atin, di ba? Merong nag-share sa atin, merong hindi madamot na nag-reach out sa atin hanggang tinuruan tayo. And ito tayo ngayon. Tayo ngayon yung result. Kaya maganda na yun din po yung gawin po natin. And di ba? And maibahagi natin, huwag nating hayaan na maputol sa atin. And huwag nating hayaan maputol sa atin, kundi magamit din tayo ng Panginoon para ma-reach out din yung iba. So yun lang po, and magandang umaga po sa ating lahat. Thank you, Ma'am Jenida. Yan. So, totoo po yun, no? Kung saan tayo ay magamit and yan, ma-reach out natin yung iba, and makita mo talaga doon yung yung katuruan ng Bible na hindi lang nagtatapos sa soul winning, kundi andun pagdadala natin ng maidala natin sila sa simbahan, mabaptize and ma-disciple, no? So, yun. At Ma'am Bergie. Yan, good morning po sa ating lahat. At yun nga, yung katulad din nung last sa 2 Corinthians chapter 4. Malapit na yung anniversary. Yan, and ang revival natin. So, hindi, yun nga yung nabanggit kanina na hindi lang sa ganitong okasyon tayo dapat nag-i-invite at saka humahayo yan na nagfulfill ng Great Commission, but it's laging nababanggit na all the time yun. Ang Great Commission is always there na nasa sa atin kung paano tayo nagpapagamit sa Panginoon. At yung kanina, yung verse nga yung last time na nabanggit ko, na sabi niya dito, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Ayan. At in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. So lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So yun nga, paano magsha-shine, 'di ba, yung gospel if not through the believers, 'di ba? Yung church mismo, baptized believers. Ayun, for we preach not ourselves but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servant for Jesus' sake. So dito nire-remind ulit tayo doon sa role, 'di ba, ng isang church, yung responsibilidad ng isang simbahan, ng isang church, yun, we as a whole. And yung katulad nila Paul, kung if we look back doon sa buhay ni Paul, 'di ba, na yung sabi niya dito, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed but not in despair. Yun, persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Yung experience nila Paul, yung encounter nila dun sa mission field nila. But ito, pinapakita niya yung power ng Panginoon sa isang missionary, di ba? Sa isang soul winner. Yan. Kaya pag hindi mo naman din na-experience yung mga ganito, so talagang, syempre, yun nga, parang by comfort, yan, out of yung convenience, yung pagsusoul winning mo. Pero kung halimbawa ikaw talaga yung nasa area na, 'di ba, yung katulad ni pastor na sabi niya may area ka, yun, tapos nagba-Bible study ka, andun ka, madalas ka sa area, may encounter mo yung mga ganitong bagay din. Kumbaga, hindi naman literal na yung persecution ngayon, pero syempre ang dami mo din, may mga nai-encounter ka din na di ka talaga pagbubuksan ng pintuan, 'di ba? So, yun. And itong verse, nabanggit ko lang ito dahil hindi lang naman sa may okasyon tayong parating, pero reminder din ito na, alam mo yun, yung dapat may magbago sa atin. Yan, sa soul winning life natin, or hindi kahit, kumbaga minsan, kahit na nag-share tayo ng Word of God, tapos akala natin is okay na yun, na ay nag-share naman ako nagbabahagi naman ako ng gospel, yung ganun. Pero yung actually babanggitin ko this time is yung sa discipling, 'di ba, na ayun, which is the most important part
na after ng ano natin, 'di ba, ng pagbabahagi. So hindi lang siya sa pagsusulwining, 'di ba, na nasa area, but then yung susubukin talaga ng Panginoon yung faith mo hanggang sa pagdi-disciple. So yung dito, yung privilege sa atin na believers, 'di ba, na sabi niya dito sa Acts chapter 1 verse 8, "But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." So hanggang ngayon nagma-manifest pa din, 'di ba, yung power ng Holy Spirit yan sa mga believers na walang pinagkaiba, 'di ba? Yung trabaho ng Holy Spirit sa atin sa trabaho ng Holy Spirit noon, 'di ba? Walang pinagkaiba ngayon. Kaya we are grateful na meron tayong, 'di ba, na ligtas tayo at meron tayong Holy Spirit na nag-guide sa atin, nagpo-push sa atin, nagbibigay sa atin ng ng understanding, 'di ba, ng wisdom din. Kinakausap tayo kung paano tayo kikilos as a member of the church. And yun nga, yung privilege na kung tayo as a soul winner, meron din yung sabi niya, 'di ba, sa Matthew chapter 28, 'di ba, yung sabi niya, "I will be with you always." So, it just means na syempre kapag tayo is hindi nagso-soul winning or hindi nag-involve hanggang sa pagdi-disciple, we also quench the Holy Spirit, 'di ba? And we also, yun nga yung behavior, yung binanggit din ni Pastor ka sa mga preachings niya, yung how we handle, 'di ba, yung ministry na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. At katulad ng nabanggit ko kanina, 'di ba, na hindi nga nailalayo yung pagdi-disciple. So kasama na yon, and malaking bagay yung na-soul win mo tapos nadala mo sa church personally, na-deal mo ng baptism and nadi-disciple mo. Yun, naba-Bible study mo na para ikaw mismo yung nagamit, 'di ba, na kung bakit sila nagpatuloy. So yun nga yung pinaka challenge ngayon sa atin, na madali lang actually lumabas at mag-share ng gospel, pero yung masusubok ka na talaga, nadala mo nga sa church, pero kahit sabihin mong na-deal mo ng baptism, pero andun na yung susubukin na yung ng Panginoon, yung heart mo, 'di ba, yung puso mo, kung ano talaga yung burden mo, na kung paano mo talaga siya aalagaan. Iyon, kasi nga katulad ng nabanggit kanina dito sa Matthew, 'di ba? Yung Great Commission na teaching them always. I mean, yung preaching, yung i-share mo yung word of God. Tapos yung i-deal mo ng baptism and i-disciple mo. So as simple as that naman, nasa sa atin lang talaga yung execution. Like katulad nung nabanggit ko, nung last time na paulit-ulit, 'di ba, yung natin, yung halos nabanggit na lahat. Yun, yung kung anong dapat natin gawin as soul winners. And lagi kong hina-highlight din talaga yung, so kung sa part ko din talaga, nandun ako sa challenge of discipling, 'di ba, na may mga goals din tayo na, 'di ba, dapat meron tayong at least isang family, yung ganun sa isang taon na di-disciple, yun yung nagpapatuloy. Yun talaga yung pinaka challenge na kung dun pa nga lang talaga is malaking challenge, how much more, 'di ba, kung hindi tayo nagso-soul winning. Yan, kaya regardless of our anniversary, ayan, na dapat talaga is may magbago din sa atin. Kasi ang dami ng mga parang left behind na tayo sa mga iba, 'di ba, na kumbaga yung iba is there already, may mga disciples na sila, 'di ba? Nakakatuwa pag nakikita mo yung iba na may mga nadi-disciple, yan, tapos kung tayo hanggang soul winning lang tayo, 'di ba? And minsan hindi na natin namamalayan na hanggang soul winning lang pala tayo, 'di ba? So the challenge is hanggang sa pagdi-disciple, kasi hindi nga siya nailala, hindi siya pwedeng ihiwalay sa Great Commission.
katulad nung nabanggit nga ni Pastor. And lastly, syempre yung reminder ni Pastor kagabi sa preaching niya about being prayerful. Yun, nabanggit din yun ni Ma'am Krisha last time, mahalaga talaga yung panalangin lagi. Yun, kapag sa bawat gagawin natin sa isang araw na, di ba, yung i-glorify mo yung Panginoon, yan, sa bawat activity. Yan, katulad ka mamaya, di ba, na ipanalangin natin na magdi-distribute tayo ng waivers, ng ganun, sa mga schools. Kaya panalangin natin na madaming students ang ma-reach out, ang madaming parents and students ang madala yun mag-adhere or yun nga yung anong tawag doon mag-confirm doon sa waiver. Ayun na may nga yung last nga na waiver na na buti na lang at nabasa ko din, tapos binigyan ako ni Ma'am Apple ng copy. Tapos sabi ko, bakit yung introduction agad ng waiver is the church is not liable to any accidents. Sabi ko, so kinurek ko yung sabi ko, kasi kapag yan agad yung babasahin ng parent, hindi na sila papayag. So sabi ni Ma'am Apple na yung teacher mismo ang nag-dictate sa kanya na yun ang isulat. And sabi ko, hindi kasi yun yung sabi ko yung dapat maging content ng waiver, lalo na discretion, di ba natin, tayong nakakaalam sa activity, sa event. So, dapat lang na tayo yung sa atin galing mismo kung anong magiging content ng waiver. So, siguro, hanggang sa na-inedit namin, di ba, tapos, yun, at least comfortable ka na kasi yung first talaga, I agree and understand na hindi magiging liable yung church sa kahit anong aksidenteng mangyari. Hawak natin, di ba, yung mga estudyante all throughout ng event. Kaya responsibilidad talaga natin kung may mangyayari sa kanilang nahulog sila dyan or something, talagang tayo yung masisisi. Kaya nga yun yung na-explain ko kasi dun pa lang na na-attack na tayo, di ba, ng Diablo kasi may intervention na agad ang Satan kahit hanggang sa mismong content. Yan, pwede niya talagang sirain yun para hindi matuloy, di ba? It could disappoint, discourage yung parent na mag-confirm kasi negative agad yung yung bungad, di ba, nung letter or yung content. Kaya yun, kailangan nating maging prayerful. Yan, sa lahat ng bagay, pag-pray natin si pastor, ayun, kasi anything can happen. Lalo na mga ganitong may mga okasyon. Kasi doon talaga di ba, andun kasi yung kilos ng Holy Spirit, di ba, ng Panginoon na the more kasi ang tao the more members, di ba, ang lumalabas magbahagi ng gospel. Kaya andun din talaga magda-double time ang Diablo. So, yun nga, we are reminded ulit, di ba, sa preaching kagabi, to be prayerful. Yan, na ipanalangin natin lahat ng mga activities natin yung gagawin natin hanggang sa anniversary. And hindi lang naman hanggang anniversary, pero syempre yung sarili natin na hindi tayo ma-stumble, di ba? Na maging watchful tayo. And always yung wisdom is nasa atin. Kasi yun nga, it's a great privilege na ang di ba, enjoyable enjoyable ang buhay ng isang soul winner, lalo na kapag ikaw ay, di ba, involved sa ganitong activity, kasi hindi naman lahat ng church may ganitong, di ba, may ganitong program. Yan, hindi lahat ng church is nasasabihan sila na individually na mag soul winning. Yan, so parang sa kanila is they just at their convenience lang or kung kailan lang nila gusto. So, yun lang naman, and to God be the glory. Thank you, Ma'am Bergie. Yan, so totoo yun na kung saan, hindi yung dapat yung prayer natin, no? Na kung saan may okasyon tayo. Kaya, hindi yung prayer natin, hindi lang sa iba, kundi pati din sa ating sarili, no? Kasi, andyan yung Diablo talaga na titirahin tayo, na kung saan, andun,
baka masira yung spirito mo during and before and after, di ba? Kung saan, malay nyo si Ma'am Janita. Hindi naman. Good, always good spirits, Ma'am Janita. Baka tinanan na siya. So, pagising na ng umaga, wala na si Ma'am Janita. Yan. So, sino kaya magtatahan kay Ma'am Janita? Mamaya kasama na ni Ma'am Sabel dyan nagwo-work. Yan. Endorser ng ano. Alright. Yan. So, nakaka-bless yung mga narinig natin, napag-aaralan natin about sa, magkaroon ng commitment sa soul winning, pagdadala ng bisita, and pagdi-disciple. So, pinaka-blessing yun sa atin dahil meron tayong naririnig na ganito topic, no? Kung saan, araw-araw, laging sinasabi sa mga devotion, kung saan yung magkaroon tayo ng commitment, di ba? So, ando yung pagpupush, no, ng ating pastor para magkaroon tayo upang sa ganun, lahat tayo ay magkaroon ng involvement, no? Hindi lang yung mga full-time, hindi lang yung mga staff, kundi lahat ng members, no, na kung saan lahat ng anak ng Diyos na magkaroon ng desire and commitment. So, yan. At tanungin natin yung mga kasama natin, no? Ay, isa lang pala yung kasama natin. Hindi, pati si Mark pala. Yan. So, Ma'am Robbie May. Yan. Anong masasabi natin sa ating lesson? Yan po. Good morning po ulit at salamat po sa ating mga host. At ang masasabi ko po ay, yun nga po, kailangan natin ang mag-commit and involve. Dahil ang soul winning po ay, it is our greatest privilege and duty to lead others to Christ. At kapag nakapag-lead po tayo sa Panginoon, ay ito po yung may experience, doon po natin may experience yung totoong kasiyahan. Kaya kailangan po natin na mag-commit at mag-involve po, especially po sa soul winning and discipling. Yun lang po. Thank you, Ma'am Robbie May. Yan, sa totoo yan, no? At si Sir Mark naman. Sir Mark. Ayan, good morning po sa tayo lahat at maraming salamat po sa mga host na kung saan yun nga po, kinakailangan po natin na tayo po ay mag-commit. Hindi lang po tayo kinakailangan po natin mag-commit, kundi gawin din natin yung sa minister doon kanina, yung anong Great Commission. So yun lamang po. A man of few words. Yan. So, yun. At si Ma'am Sabel. Dako naman tayo sa Google Meet. Ma'am Sabel. Yan. Good morning ulit. Sa natin na pagkukumit sa soul winning, huwag tayong tumigil kasi sa pag-share natin ng gospel, parang nagiging instrumento tayo para may buhay na mabago at may sumunod sa Panginoon. Yun lamang po, and to God be the glory. Well, Amen. Yan. So, pagsunod sa Panginoon, Ma'am Sabel, mag-asawa ka na. Yan. later. Yun. Talaga. Minihintay talaga si Ma'am Sabel. So, yan. At talagang we're so blessed dahil yun nga, meron tunan for this morning devotion. I hope, yan. Ganun din sa mga nanonood sa Facebook Live, no? Yung mga working singles. Yan. So, yun. Wala nagko-comment na mga working. Yan. So, yun. Kaya always, no? Always natin tune in and andun yung pagsama-sama natin, pag-aralan yung salita ng Diyos, hindi lang sama-sama, kundi andun yung application din natin. No? Yan. So, it's our anniversary on Sunday. I hope, yun nga, na kung saan tayo makapagdala ng maraming bisita. Pag-plan natin yung mga goal ng bawat grupo. And ganoon din, no? Na kung saan, this day na mag-Bible study tayo, no? Na kung saan,
andun yung pag-i-invite natin. Kasi despite may nakita akong balita na mayroong bagyo. Yan, bagyong Kiko. Yun. So, pag-pray natin, and then yung weather, no? Pag-pray natin yung weather na yun, hindi na lumakas or hindi maglandfall, no? Na kung saan andun yung hirap mag-invite na umuulan magsundo ka. Ay, sa next Sunday na lang po. Umuulan. Yan. So, pero pag-pray po natin yung ma-invite natin, no, na kung saan yung mga nangako, sila ay pupunta at huwag hayaan ng diablo na maagaw yung kanilang kaisipan o gumawa ng rason, no? So, pag-pray, nandun yung prayer natin. Kaya, 1 year natin pinaghandaan tong anniversary. So, why not, no? At tayo ay makapag-involve, no, sa pag-celebrate ng ating anniversary. Yan. So, ganoon din sa mga working, no? Na it's time na to invite yung mga ka-workmate nyo. Yan, workmate natin and their families. Alright. So, any announcement, Ma'am Janida and Ma'am Bergie? Ayun, basahin ko lang yung comment ni Ma'am Tin. Ayun. And sabi siya, it's always a blessing to be a blessing to others, especially in sharing the Word of God. Walang maikukumpara ang kasiyahan na sila ay ginagamit na ng Panginoon sa ministry. Thank you, Ma'am Tin. Yun. At, yun. Kaya maraming salamat, no? Kaya mga working singles, comment din kayo kung meron kayo natutunan. Yan. Buti pa si Ma'am Aisha, nag-comment, Amen Parallels. Yan. Amen Parallels daw, Ma'am. The parallel line. Yeah. Later daw, may wedding daw siya. Madam Aisel, move on, Madam Aisel. Move on. Wala, hindi mag-move yun habang hindi ka pa kinakasal. And so, yun. At tuloy-tuloy po tayo sa gawain ng Panginoon and let's enjoy our anniversary Sunday. Yeah. All right. So, wala na. At tayo ay magwakas sa panalangin. Let's pray. Nakalang Diyos, maraming salamat Panginoon sa natapos na devotion at maraming salamat Panginoon sa wisdom na pinakaloob niyo po sa aming mga hosts and ganoon din sa mga kasama po dito sa studio. Kung saan nakapag-share Panginoon ng inyong salita Panginoon at bless niyo po namin. Bless niyo po yung napag-aaralan po namin na kung saan nandun yung application po namin at andun po Panginoon na maging blessing kami sa iba Panginoon and dinadalain ko din po Panginoon sa mga Bible study ngayon Panginoon. Bless niyo po Panginoon at gibayin niyo po Panginoon sa mga pag-i-invite po namin para sa anniversary sa Sunday Panginoon. Ganun din po ang panahon Panginoon. Kaya po yung humawak Panginoon at pagandahin niyo po Panginoon upang sa ganun walang magawang rason Panginoon yung mga nangako at na-invite po namin na bisita Panginoon. At sila ay madala po namin sa araw ng linggo Panginoon. And patawad Panginoon sa mga nagawa ng kasalanan. Tumadalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you and God bless. Bye. Thank God you, ma'am. bless. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard,
God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,